Mga kapuso, ngayong masama ang panahon, paano ba malalaman kung gaano kataas ang hazard level sa inyong mga lugar? Pwede po yan tignan sa ginawang website ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards ng University of the Philippines. Ayan po, yan ang noaa.up.edu.ph. Ayan, makikita nyo. Pwede po i-search dito ang inyong syudad o munisipalidad para malaman kung mababa o mataas ba ang hazard level doon. Ito yung search box, i-type nyo lamang inyong LGU. Kabilang po dyan ang mga pagbaha, pagkakaroon ng landslide, pati na ang risk o ang banta ng storm surge. I-click lang kung anong klaseng hazard ang inyong nais malaman. Halimbawa po dito sa Quezon City, makikita po sa mapa yung iba't ibang kulay kaugnay ng flood hazard. Ayan, color-coded po yung area. Ito ho'y screenshot lamang ng website, pero ito ho'y pwedeng i-zoom, pwedeng i-rotate para makita ninyo yung precise area na gusto nyo makita. Ang mga colors na yan, ang ibig sabihin po ng dilaw, mababa ang hazard level. Yung medium, yan naman po yung kulay orange, medium risk. Pag mataas ang risk, yan po ay makikita ninyo na kulay pula. Yan, ito, makikita ninyo, yan. Yung halimbawa ito, Kulyat Creek. Makikita natin, pula. So, ibig sabihin po niyan, mataas ang banta ng pagbaha sa mga area na yan. Subukan naman natin, halimbawa, sa lungsod ng Maynila, makikita niyo ito. Laman lagi ng balita yan Espanya Boulevard. Ang Espanya Boulevard, as it is, hindi pa naman po siya red, kundi orange. Ang kanyang color code, ibig sabihin, medium risk for flooding. Isa pang halimbawa, tignan natin ang lalawigan ng Cavite. Ito, may marami-rami yung mga red areas. Dito sa Cavite, may nakikita tayo gawing Bacoor, dito sa Kawit, Noveleta, General Trias, Tanza, ayan po, may mga red areas. Ang lalawigan ng Cavite, ibig sabihin po niyan, mataas ang banta ng pagbaha.